12,000 worth ng pagkain naman ang niluto ko ngayong araw. Medyo maraming akong gagawin ngayon na puto mga mi, kaya naman naisipan ko ang gamitin itong mixer ko panghalo sa aking puto mixture. May nababasa kasi ako sa comment section na pwede nga daw itong gamitin. Natatakot kasi akong gamitin ito, baka kasi ma-overmix yung aking mixture ng puto. Abay, buti na lamang talaga sinubukan ko dahil alam nyo ba, napadali talaga ang paggagawa ko ng puto, times 10 na napadali dahil dito sa aking mixer. Hindi na nga rin pala ako nahirapang magsala dahil napakapino na nga ng kanyang mixture mga mi at sobrang bilis lang salain. Hindi rin naman siya na overmix at ang ganda pa rin ng resulta, o diba? 2 taon na akong gumagawa ng puto at kapag maramihan, sobrang nahihirapan akong maghalo at magsala. Itong mixer lang pala ang solusyon, o diba? Anyway, alam nyo ba mga mi, 2:00 nga ako ng madaling araw nag-umpisa dito sa aking gawain. Sobrang dami kasing puto na gagawin at tignan nyo naman nung matapos na, napakaganda talaga nilang tignan. Bali, 5 bilao pala yan ng puto, 3 small, 2 medium at yung nakatab 2 small din. Tapos may mga pasobra pa. Pasensya na talaga sa mga nagpi-PM na hindi ko masagot at sa mga tinatanggihan kong order kapag full slot na dahil baka tumagos ako sa pader kapag in-accept ko kayong lahat. Natansya ko lang talaga yung kaya ko mga milutuin dahil alam niyo naman kami lang ni ate yung nagluluto dito sa bahay. Anyways, pagkatapos nga ng puto, natapos ako sa pag-steam ng puto ay mga 6:00 ng umaga at ayan, nakapagluto na rin pala ako ng cordon bleu at itong maha. Bukod doon, napakuluan ko na rin pala yung mga pasta, palabok, tapos yung bihon na ibabad ko na rin. O diba, napakabilis kong matapos, mga 7:00, tapos ko na silang mapakuluan iniwan lahat. Ko na rin pala yung mga chicken cordon bleu at nilagay ko na sa bilao. Tapos nagluto na rin pala ako nitong pang spaghetti at pang no-bake mac na sauce. Inaantay ko nga lamang si daddy na dumating dahil wala pang akong pang sahog para sa aking pansit. At maya-maya ay dumating na rin medyo siya. Marami nga siyang dala mga mi dahil yung pang kinabukasan ko ding mga pa-order ay pinabili ko na nga rin pala sa kanya. Tapos gagawa din pala ako ng chicken cordon bleu ulit ngayon dahil paubos na nga yung nakastock sa ref. Kaya naman medyo marami talaga yung manok na nabili niya. Unang delivery ko nga for today mga mi ay 10 AM. Dalawa yung 10 AM ko. Order ni Ma'am Rain itong 3 bilao dito. Medium puto salted, medium pansit at small na Shanghai. Dahil andito nga yung mga bata, si Kuya na nga rin pala yung naghatid dun sa labas. Tapos niluto ko na rin pala itong palabok na medium. Bali 2 lutuan yung ginawa ko dyan. Tapos itong no bake mac naman na small. Sobrang bilis lang tignan sa video no yung mga ginagawa ko. Dahil finished product na yung binibidyohan pero alam nyo ba nakakangarag talaga kapag ganitong sunod-sunod yung delivery time. Eto namang may carbonara, palabok, chicken cordon bleu at puto ay order naman ni Ma'am Ash sa akin. Siya nga ay nasa ibang bansa at ipapadeliver lamang niya dito sa kanyang pamilya. At itong 3 naman ay order ni Ma'am Eunice. Repeat customer ko na nga rin pala si Ma'am Eunice mga mi. At ayan, nagluto ulit ako ng maha. Ito naman ay mga panghapong delivery na. So kumain nga muna ako bago magluto ulit mga mi dahil gagawa pa nga ako ng chicken cordon bleu. Si ate na nga rin pala yung pinaghalo ko ng maha. Ito naman ang order ni Ma'am Arabel mga mi. Ayan, may puto, no bake mac, maha, chicken cordon bleu at medium na palabok. Yun naman ay 12:00 yung delivery at afternoon ayan, gagawa na tayo ng chicken cordon bleu dahil meron pa akong 2 hours na vacant bago magluto ulit ng panghapong order. Ginawa ko na nga ito, dapat sana mamayang hapon o gabi na pero ginawa ko na para mamaya ay magpapahinga na lang ba ganun. Bale, nasa 4 na kilo din pala itong chicken mga mari at medyo malalaki nga yung ginawa ko ngayon para naman masulit yung ating pagbabalot no. Ayan, malalaki na nga yung ginagawa kong chicken cordon bleu. Mga 2 PM ay nag-start na nga rin pala ako sa pagluluto ng order naman ni Sir Tom. Etong Shanghai ay bali pang 3 small po pala ito. Yung isang small dito ay order ni Ma'am Floresa. Tapos itong pansit naman ay order ni Ma'am Maricar. Medium size nga pala yan at siningit ko lang talaga ito sa order mga mi dahil nga ilang beses na si Ma'am PM sa akin na gusto ngang umorder. Kaya naman ayan, isiningit ko na lang dito. Tapos naghugas na rin pala ako ng mga hugasin para mabawas-bawasan. At news ko dahil naubusan pa nga ako ng gas sa kalagitnaan ng pagpiprito ko. Buti na lamang talaga meron kaming butane dito at napakalakas nga ng apoy niyan. Kaya naman nakapagluto kagad ako dito ng palabok at Shanghai. Maya-maya dumating na rin pala si Kuya na nagdi-deliver ng gas. Kaya naman dito nga ako sa kala nakapagluto ng carbonara. Etong mga nakatabay order pala ni Sir Tom mga mi. Ayan, kasama nito ang 2 puto salted egg. Si Sir Tom pala yung customer ko mga mi na dati-dati pang customer ko na lagi talaga siyang nagtitip sa akin ng 500 pesos kada mag-order. Hindi ko na nga mabilang kung pang ilang order na niya ito sa akin. Siguro mga pang 10 na ganun. Ready na for delivery itong mga nakahanda dito sa mesa mga mi. Nagaantay na lamang kami kay Rider. Ang ingay ng aso ng kapitbahay. Si Kuya at si Kuya Relly na nga rin pala yung nag-deliver. Tapos itong order ni Ma'am Floresa ay si Daddy na nga rin pala yung nag-deliver. Yun lang muna for today. God bless.